At ang title ho nito is So Great Salvation. Tinawag nating so great because the one who originated it is a great God. Do you believe that? No. It was originated in heaven, and it was originated by our great God. Yan ang maganda dyan. This passage doesn't just talk about salvation. Hindi lang basta kaligtasan ang sinasabi ng banal na kasulatan. It calls it so great salvation. In what way it is so great? No, bakit naging great ito? In many ways. No? In many ways. Number one is considering its origin. No? Ang ibig sabihin ng origin ay yung pinanggalingan. First and foremost, it is great because our Savior is great. No, ang nagligtas sa atin at ang nagplano ng ating kaligtasan is a great God. It is the thrust of Hebrews 1 and much of what follows in the book. Okay? So, this is the thrust of Hebrews 1 and much of what follows in the book. No? The Savior is Jesus Christ, the Son of God, the Creator and Sustainer of the universe. Siya ang Creator at madaling mag-create, kaso mahirap mag-sustain. No? Madaling mag-start ng church. Ang mahirap ay yung itutuloy. So tayo ay nasa sustaining ministry na after 15 years. Madali itong i-start. Kasi kukuha lang tayo ng maliit na lugar, naka-aircon yun, may mga upuan, paupuin doon yung ilang mga tao, okay na yun. Pero para umabot ito sa 15 years, it's a different story. Sapagkat duman tayo sa maraming mga pagsubok at mga bagyo. At nakatayo pa rin tayo. Meaning, mahalaga ang sustainer natin. At ang walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya ang nag-sustain sa atin. Hanggang sa, yan, napaganda na nga natin itong ating mga building. Infinitely better than the angels and prophets of the old. Kita mo, no, ang angel ng lumang tipan at bagong tipan ay meron pa palang mas maganda sa kanila. At walang iba kundi yung ating sustainer, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Hebrews chapter 1 verse 2, sabi po rito, hath in these last days. Tinutukoy pong last days ay yung panahon na ipinanganak si Jesus. Last days na yun. Okay? At hanggang sa panahon natin ngayon, last days pa rin. Okay? Kaya ang preaching, nung nabubuhay si Kristo, inumpisahan ni John the Baptist, sabi ay, repent for the kingdom of heaven is at hand. Ang tinutukoy ni John the Baptist doon ay yung panahong lumalakad si Jesus dito sa lupa. Yun po ay, sabi doon, malapit na ang pagdating ng Panginoon. Lumipas ang more than 2,000 years, hindi pa dumarating ang Panginoon. Kaya kasama tayo, kasama yung panahon natin sa panahon na yun. Okay? Kaya hanggang ngayon sinasabi natin na magsisi ang tao sapagkat malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Na parang ang pagbabalik ng Panginoon ay bukas na. No? Ang preaching po ng repentance during the time of the Lord Jesus Christ is as if they are talking about the coming of the Lord bukas na. Lumampas ang more than 2,000 years, hindi pa. Kasi, alam niyo man, sa Panginoon ang isang araw ay 1,000 years. Kaya yung 1,000 years, isang araw lang sa Panginoon yun. Oh, you see? So, hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, malapit na. Yung malapit ay pwedeng 1,000 taon pa. No, you see? Or pwedeng bukas na. Hindi natin alam. Okay? So, hath in these last days spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heirs of all things, by whom also He made the worlds. Itong pinakamaganda, mas maganda pa siya sa mga anghel in the Old Testament at mga anghel sa New Testament. Siya ang anak ng Diyos. And He is appointed heirs. No? Siya ang tagapagmana ng lahat ng mga bagay at siya rin ang dahilan kung bakit nilalang ang daigdig. No? Si Jesus ang dahilan. So, ibig sabihin, ang Diyos ay merong
Yung pagka umiibig, merong tinatawag na ayun? Inspiration, no? May inspiration. Ang anak ng Diyos, no? Trinity yan eh. Father, Son, and Holy Spirit. Yung Son po ang inspiration ng God the Father when He created this entire universe. Kung pagbabasihan natin ang Hebrews chapter 1, verse 2. Tama mga kapatid? At siya ang mas maganda sa lahat ng create ng Diyos, kahit na sa mga anghel. Yan po yan. Okay? Nagbigay ako dito, naglagay ako ng version ng Tagalog and I want to read it to you para mas maging klarado sa iba sa atin. Nagsalita sa atin sa mahuling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Yan, no? Na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan na naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Because of its origin. Ang kaligtasan natin ay napakaganda sapagkat ang origin nito ay nag-ugat o nagmula sa nagplano nito at walang iba kundi ang ating Panginoon. Do you believe that? I do. Amen? Sa Matthew chapter 3, verse 17, suddenly a voice from heaven saying, "This is my son." No, this is my beloved son. Hindi lang son, beloved son, in whom I am well pleased. Yan ang origin ng kaligtasan. Ang beloved son ng ating Father. Sa Matthew chapter 17, verse 5, behold, a bright cloud overshadowed them, and suddenly a voice came out from the cloud saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear Him." Kaya dapat makikinig tayo sa sinabi ng Son o ng anak ng Diyos. Tinawag po sa New Testament ang anak ng Diyos na beloved Son of the Father. Then, hear Him. Nasa Bible yan, hear Him. Pakinggan nyo siya. You see, this is the reason why we call our salvation so great. No? Ako po, hindi ko isinasawalang bahala yung ibinigay sa aking kaligtasan ng Panginoon. Because the Bible calls it so great because of its origin.